wish ko lang. Napakahirap na lisanin ang mga espesyal na tao sa ating buhay. Ang pagtalikod kasi sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan ay mitya upang tayo'y mangulila. At tanging sa masasayang alaala na lamang makakapiling sila. Katulad na lamang ng pagtalikod ni Tatay Rolando sa kanyang pamilya sa Negros Occidental upang dayuhin ng Maynila at dito maghanap ng swerte. Pero nang bumilang ang mahigit 4 na dekada, madalas nang dalawin ng pangungulila ang matanda sa kanyang iniwang pamilya sa probinsya. At sa maagang paglisan ni Janela sa piling ng kanyang pamilya, kasamang naglaho ang mga pangarap ng magandang buhay para sa dalagita. Pero sa pagpanaw niya, isang buhay naman ang naisalba. Isang kwento ng kabayanihan, pasasalamat at pamamaalam. Magandang hapon po mga kapuso. Ito po ang wish ko lang. Dear wish ko lang, naawa na po ako sa lolo kong si Rolando Sante. Napapansin ko pong palagi siyang tulala, tahimik na para bang malalim ang iniisip. Mahigit 40 years na po kasi siyang hindi nakakauwi sa kanila. Gustong-gusto na po niyang makita muli ang kanyang mga kapatid, magulang at iba pang kamag-anak sa Escalante, Negros Occidental. Dito sa Bukirin ni Lola Lourdes sa Bulacan, lahat ay nagsasaya sa ilalim ng sikat ng araw, lalo na ang mga apo. Maliban na lamang sa kabiyak niya na si Lolo Rolando. Dati raw masigla si Lolo, pero ngayon tila nanlamig na sa kanila. Ito taon lang ito napansin namin na parang matamlay na siya. Lagi malungkot, nakatulala. Pag kinakausap minsan, hindi sumasagot. Kasi po, lagi po siya nag-isolate dun eh. Tapos kami po dito masaya, tapos siya po nandun lang sa gilid. Tapos ang layo-layo ng tingin. Tila nga raw unti-unting binabalot ng matinding pangungulila ang matanda. Minsan, nagtitipon-tipon kami riyan. Siya nakabukod sa amin. Siguro parang nalulungkot siya. Wala siyang mga kamag-anak dito. Maya-maya, tila ang panahon ay nakiramay na rin sa kalungkutan ni Lolo na sa kanyang pag-iisa ay mistulang tupang naligaw at naghihintay ng kanyang sundo. Nakilala ko kuya sa bayan na Angat. Magkasama kami sa trabaho. Gumagawa sa hollow block, ako naman sa loob ng bahay. Isa amo namin. Tubong Negros daw si Lolo Rolando. Sa aming panayam sa kanya, iilang detalye na lang tungkol sa kanyang nakaraan ang kanyang naaalala. Nagpunta ko sa Ainsya, sakyan ko barko. Barko, Junya Parentena. Mga ano yata siya no, mga 24, 25. Hindi ko kasi alam yung panganakan niya. Hindi niya alam birthday niya. Hindi niya alam kung anong 19 siya pinanganak. Wala ko kasi pinag-aralan. Ay di inano ko ulit siya kung ano talaga tinitirahan na ng baryo. Ganun, barangay nila kung ano. Yung eskwelahan, yung may munisipyo. Ay sabi sa akin, ang may munisipyo daw, simbahan. Escalante. Ayan, ako baryo yung bunbun daw. Pinabista. Ayun naman ang nilagay ko doon sobre na pangalawa ko sulat. Nagbunga naman ang ginawang pagsulat ni Lola Lourdes sa mga kaanak ng kanyang kabiyak. Ayon sa kanya, mga taong 1997 nang may dumalaw sa kanila na nagpakilalang amain ni Lolo Rolando. Buho ang kaligayahan ko. Nakita ko. Tapos nagsabi sa akin nako, magtago ka sa lungga ng daga. Nakita ko na.
Ayun nasabi naman nung amain niya, sinasama ko ikaw mga kapatid mo para hanapin ka. Eh, sabi ikaw, wala daw sila pera. Subalit sa pagdaan ng mga taon, naputol ang komunikasyon ng mag-anak. Abala rin kasi si Lolo Rolando sa pagkayod para sa pamilya. Kaya kahit naman siya wala pinag-aralan, masipag mo yan. Yung binata yan, malaki yung katawan niyan, malakas. Magbuhat ng palay, 2 kaban, pasan niya. Walang atang yun. Na, binubuhat lang ganyan, pasan. Eh ngayon, mahina na nga, wala na. Ngayon nga po, mag-ano na po siya, halos mapasma na po siya, sobrang sipag niya. Tapos po, tulad nga po na sinabi ko po, naglalakad po siya ng almost 2 kilometer po papuntang bayan para lang po magbenta ng gulay, tapos prutas. Yun po ay pamamalit nila ng pambili ng bigas or kaya po ng ulam na kakain nila dito. $200, $100, kumikita ko. Eh, inaano ko lang yung kahirapan ko. Isa sa malapit kay Lolo Rolando ay ang anak-anakan na si Mar, ang panganay ni Lola Lourdes sa unang asawa. Tuwing Sabado o kaya Linggo, gumagala kami ni Fatima rito, yung mga anak ko, para galayin sila, obserban kung ano ang lagay nila rito. Tapos, yun, dadala-dala ng konting pag-aharap-harapan. Habang tumatagal, lalo silang nag-aalala sa pagbabago ng ugali ng matanda. Mabait siya. Kasi mula nung ako'y pagkabata, siya na ang nagpalaki sa akin. Siya na nagpaaral. Nangiigiban ng tubig yan para mabigyan ako ng baon. Si Papa po kasi noon, nakakausap ko pa po siya ng matino. Ngayon po, parang parang hindi na po siya makasagot ng maayos. Tapos po, medyo nauulianin na po. Iisa lang daw marahil ang nagpapabigat sa saloobin ni Lolo Rolando. Kasi mula nung ako'y ipinanganak, siya na ang nakilala kong magulang talaga, 39 na ako. Di, siguro mga mahigit 40 years na siyang hindi nakakauwi sa kanila o nakikita yung mga kapatid niya. Eh, naawa din ako sa kanya, wala lang akong magawa. Umisa nga ako yan sabi sa akin dito na ako mamatay. Hindi ko na makita mga kapatid ko. Naka ako gagawin natin, wala tayong pera. Mahal na mahal po namin siya bilang lolo. So, lahat po ng hirap niya na nakikita ko naman po yun. So, ramdam ko din po yung hirap na sinasacrifice niya po. So, bilang apo, gusto ko pong masabi kay Papa na kung kaya ko siyang tulungan, dito lang po ako para sa kanya. Nanawagan ako sa mga kamag-anak ni Rolando Sante. Kung sino man ho nakarinig, nandito siya sa Bulacan. Mga kapatid niya, mga pinsan niya, mga amain, kung mayroon pa siyang amain dyan. Eh, andito ho siya, matanda na. Gusto niya muwi dyan. Naku, gusto ko lang makita ang kapatid ko. Gusto makita. Ano gagawin niyo kung sakaling makita niyo po sila? Halikan ko. Halikan. Sa aming pagbabalik, hindi namin malaman kung napagtantunan ni Lolo Rolando na sila na ang mga kapatid na matagal na niyang gustong makita. Wala naman. At mamaya, dahil sa pabago-bago ang panahon, kakaunti lang ang naani na gulay ni na Lolo Rolando. Ano kaya ang kanyang masasabi kung ang mga ito ang idadagdag sa kanyang mga paninda?
Abo. Gusto mo tagtag sa pantinda mo? Ano yan, Tay? Ano yan? Kailan lang pare, kung ano rin? Ha? Tubo. Pero hindi lang mga tubo ang laman ng basket, kundi ang aming sorpresang balita para kay Lolo Rolando. Ikaw naman. Rolando Sante. Manila to Bacolod. O yan. Ting. Miss ko lang. Pa. Sino po pa? Pinaliwanag namin kay Lolo na sagot na ng aming programa ang pamasahe niya para makauwi na siya sa Negros. Salamat. Tulong sa amin. Napansin din ng apo na si Fatima ang pamilyar na sulat. Maraming salamat po. Lalo na po sa wish ko lang. Maraming salamat po. At syempre, hindi lang si Lolo Rolando ang aming isasama patungong Negros, kundi pati na rin ang pinakamamahal na asawa niya na si Lola Lourdes at ang ama ni Fatima na si Mar na itinuring na rin ni Lolo bilang sariling anak. Bagaman hindi gaanong maipaliwanag ni Lolo Rolando ang nararamdaman, umaapaw naman ang mga luha ng kaligayahan mula sa kanyang mga anak. Lahat sila'y umaasa na muling masisilayan ang ngiti sa mukha ng matanda kapag nakita na nito ang mga kaanak na iniwan sa Bacolod. Madaling araw pa lang, bumiyahe na kami patungong airport. Marahil, ito na ang pinakamahalagang paglalakbay na gagawin ni Lolo sa buong buhay niya. Isang magandang umaga ang bumati kina Lolo Rolando at sa buong grupo pagdating sa Bacolod. Habang nasa sasakyan, sinubukan ni na Lola na sariwain ang alaala ni Lolo tungkol sa bayang tinubuan at tungkol sa dati niyang buhay. Alam mo na ba ito? Bakulod na ito? Oo. Ba't di kayo nagpaalam sa kapatid? Matapos ang 3 oras, narating na rin namin ang munisipyo ng Escalante. Tinatayang nasa 80,000 ang populasyon ng mga naninirahan dito. Tila isang milagro kung matunto namin agad ang mga kapatid ni Lolo Rolando. Ayon sa mga taga rito, ang simbahan na ito ang pinakamatandang gusali na nakatayo dito sa Escalante. Sa pagbabalik ngayon ni Lolo Rolando sa lugar na kanyang sinilangan, dinggin kaya ng langit ang dasal niyang masilayan at mayakap muli ang kanyang mga kapatid. Bago namin isama sina Lolo sa barangay na ito, inalam muna namin kung narito na nga ang mga kaanak niya. Julia Sante, ang ngalan ng babaeng nagturo sa amin ng daan tungo sa bahay ng kanyang ama, si Ernesto Sante. Narito rin ang kanyang tiyo na si Eduardo Sante. Sila na kaya ang mga kapatid ni Lolo Rolando? Ayon kay Eduardo, 5 silang magkakapatid at ang pangalan ng pinakahuli ay Rolando Sante o Nuyan kung tawagin nila. Kami naman lang tulo si Nuyan buhay o si Ernig. Tulo na lang si Ernig o si Nuyan. Bawat si Nuyan, wala naman makita. Ito sa Manila. Wala naman siya mauli. Nasa 23 anyos na raw yata si Nuyan nang umalis sa lugar nila para magtrabaho. Kahit walang kasiguruhan ang patutunguhan, pinayuhan siya ni Kuya Ernesto niya na mag-ingat. Muban ko sa kada. Ikaw ka naman sa kada, Nuyan, delikado. Kay gibaligya na muna na. Nagabot ko noon lang sa Manila. Akong ipangutanan mo uli din yan. Gilo din. Wala nang sa makita ay kaya iyan malabiras. Ako ani. Nagkabulag sila. Para kay Lolo Eduardo, ang nakababahala sa kanya ay ang kahinaan ng kapatid sa ilang praktikal na kaalaman. Pero way alam. Nung kamamong kwenta, katurang yung bataan ng pinag-ugtas ko ato. Unong katuig, giriduan. Ilang dekada pa ang lumipas. Hanggang sa isang araw, isang sulat ang nakarating sa mag-anak. Sulat to ni Tito Rolando ko
Ito, hindi siya nagsusulat nito kasi hindi siya marunong magsulat. Nagpapasulat lang siya. Ipinadala niya ng lulo ko, kapatid ng lulo ko. Hinahanap niya si Adok at saka si Erning. Si Eduardo. Adok kasi nakalagay dito eh. Adok, Eduardo Sante. At saka Ernesto Sante. Kung pwede daw, mamasyal sa kanila. Nakadasig suwat na ko. Ibasa na ko ang suwat. Kuan, si Nuyan to sa Angat Bulacan, care of Cirilo Trinidad. Padala niya dere. Niya nung ibig kong umuwi dito atin para hindi ko alam kung saan ko punta. Di na siya katultol mo ulit dere. Daghan man ikaw istorya oy. Sasagutin sana ni Lolo Eduardo ang sulat, ngunit nung panahong yun daw, wala naman sa mga kakilala nila ang nakakaalam magsalita ng Tagalog. Ayaw hiwi. Isuon ko. Kundi, dako kaya mo kabalaka. Di, igoro mis paglungo. Kagool. Pamati is panahon. Saan man to bata? Mang-alang man to na mo pangitaw ng gasa. At kung sakaling magkita raw sila, labis na kaligayahan ang kanilang mararamdaman. Aw, bulaw tumidinig, ginadmay. Bisag manok lang. Mali pa rin mig naa. Dugay na kayo ang may makita agad. Ngunit sa ngayon, wala silang magagawa, kundi ang maghintay. Nga mo, naghuwat na lang yung taon. O saan? May huna-huna pa ba si muli dere? O unsa, huwat palabuto lang ginamo. Hantod ron. Mga matay na mik sa paabot. Tiguang na gumay. Kinabukasan, abala ang dalawang matanda sa pagtatabas ng tubo. Pinasyal namin sina Lolo Rolando rito upang ipagtanong kung may nakakakilala pa sa kanyang mga kapatid. Eduardo, Sante. Hindi namin malaman kung napagtantunan ni Lolo Rolando na sila na ang mga kapatid na matagal na niyang gustong makita. Si Lolo Ernesto na ang muling lumapit at nagpaalala kay Rolando kung sino sila sa buhay niya. Si Rolando ka? Roland. Oo, ako ang inubo. Gagpos na yun, tay. Gagpos na yun, pa. Ito, nuyan Ano na. Ako mo kapatid yan. Ah! O, kalawa sa. Si Nuyan. Alok, oy. Ako nagpadako aning, oy. Ako nagpadako ni dito ni ko ah. Natiguang naman ni agpas mi nato. Murag ito na gis histura ni Teandot. Nakamao mo Bisaya, nga Bisaya magkapagikan. Apat to. Ano pa to? Ano po? Une, salamat sa Diyos nga nakakita pa kita. Ako si Erning. Ay, ano sinasabi Ernesto. Ernesto, yun. Pati mga anak ng dalawang nakatatandang kapatid ay natuwa sa muling pagtatagpo ng kanilang mga magulang at tiyo. Ano sulat? Agad na niyaya ni na Lolo Eduardo ang kanilang bunso para umuwi sa kanila. Sa daan pa lang, may mga unang sumalubong na sa tila pamilyar na estranghero. At isa na rito ang asawa ni Lolo Eduardo na si Lola Eulalia. Sa kanila raw pala lumaki noon si Lolo Rolando. At sa katandaan, hindi nag-aano sila makilala ni Lolo. Dugaya man ni mo ibalik diri oy. Dugaya ni mo ibalik. Ay kumusta ni mong kinabuhi noy? Siya si Nelda, pinsang buo ni Lolo Rolando at kababata niya. Si Aling Nelda pala ang susi sa mahalagang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Lolo Rolando. Sus, Diyos ko dugaya noy. 1969 ni siya nakagikan din he. Nang duha pa akong anak. Dito man ni sila hanggikan sa, di ba, sa Talisay. Isgutan pa ko nimo. Nalungkot din si Lolo Rolando nang ipinaalam ng mga kaanak na matagal nang patay ang iba pang mga kapatid na sina Laurencio at Jovito.
Ay, nya, ingon nawa ka. May base dati. Wala na, patay na sila tanan. Nako. Wala na. Ano, siguro mga 2 taon na. Para maipagdiwang ang pagbabalik ni Lolo Rolando, pagsaluhan niyo muna itong pananghalian para sa mag-anak. Matapos ang halos 4 na dekada. Ngayon lang muli nagkasabay sa pagkain ang magkakapatid. Baon din ni Mar ang litrato ng iba pang mga anak at apo ni Lolo Rolando. Hindi magkamayaw ang kwentuhan at kamustahan ng mag-anak sa kanilang nagbalik na sinuyan. Dito si Roland sa mga kapatid niya, nakita-kita sila ng kuya niya, ang iba nga hindi na niya nakita. At saka ito, yung mga hinipag niya, nakita niya, masaya sila, iyakan. Ako'y natutuwa, pati mga pamangkin niya. Abot-abot ang ano sa kanya, himo sa ulot kalbo. So, yan sa April 8 kami kinasali, 1972. Kailan daw birthday niya? April 8 din daw ang birthday nito. Yeah. 1940. Pareho yung mga forma. Nadugan na Buyag. Ay, ito kong kao, be. Buyag lang ng ulo ko. Ang ulo ni Imbaw, ulo ni Ngipnan, og ni Mapalayo man ang isang tao at ilang dekada man ang lumipas, mananatiling malapit pa rin sa puso at alaala niya ang kanyang kinagisnang pamilya. Mapalad si Lolo Rolando na ngumiti sa kanya ang kapalaran upang siya'y sunduin at ibalik sa piling ng mga pinakamamahal na pamilya. Sa aming pagbabalik, maraming pangarap ang gustong sungkitin ni Janela habang siya'y nagdadalaga. Pero dahil sa isang trahedya sa tubig na sinapit ng isa niyang kaibigan, ang pangarap ng 14 anyos na dalagita ay tila naibuwis at kasamang lumubog sa lawa ng Taal. Kabayanihan man itong maituturing, kalungkutan naman ang kapalit nito sa kanyang pamilya at mga kaibigan. 21 ng buwang kasalukuyan, bandang 3:00 ng hapon, isang di inaasahang pangyayari ang naganap sa ilang kabataan ng Talisay, Batangas. Sa gitna ng kasiyahan sa paliligo sa lawa ng Taal, ilang bata ang naaksidente. 4 ang nalunod. 3 sa kanila ay nailigtas. Subalit, sinawimpalad ang dalagitang si Jenjen. Pero bago siya tuluyang lamunin ng tubig, isang buhay ang kanyang sinagip. Nagluluksa ngayon ang pamilya Dohelio dahil sa pagkawala ng 14 na taong gulang na si Janela Marie o Jenjen. Masayahin at mabait ang dalagita. Mag-iikatlong taon na sana siya sa high school sa darating na pasukan. Masipag siyang mag-aral at taglay ang pangarap na makapagtapos sa kolehiyo. Kaya naman, matinding pangungulila ang hatid ng pagkawala ni Jenjen sa kanyang pamilya, lalo na raw sa ina nitong ngayon nasa ibang bansa. Dahil kinailangang magtrabaho sa ibang bansa ni Mami Jane, lumaki sa piling ng lolo at lola sina Jenjen at ang kanyang mga kapatid. Lola, may nasabi po ba sa inyo si Mami kung kailan siya uuwi? Ako nga din nasasabik sa mami mo. Sabi niya po kasi sasamahan niya daw ako bumili ng gamit sa school. Dahil lang ba doon? Siyempre po, miss ko na rin siya. Ikaw talaga. Araw-araw, walang ibang hinangad si Jenjen, kundi ang muling makasama ang kanyang Mami Jane. Kaya kung may pagkakataon, tatawagan niya ang ina para kamustahin. Hello, anak. Hello, Mami! O, kamusta na kayo? Ha? Kamusta ka, mga kapatid mo? Si Lolo, si Lola, kamusta?
Okay naman po kami, Mami. Mami, Totoo po ba yung sinabi ni Lola na malapit na daw po kayong umuwi? Susubukan ko, anak, ha? Kasi kailangan ko pang magpaalam sa employer ko. Sayang din yun. Baka mabawasan yung ipon ko. Alam mo naman, para sa pag-aaral niyo yun, eh. Kaya, anak, ha? Magsipag naman sa pag-aaral. Ay nako, opo. Alam po namin yun, Mami. Lalo ko kayong na-miss. I love you, Mami. I love you too, anak. I miss you, anak. I love you. I miss you too. Diana. Halos naubusan na raw ng luha ang lola ni Jenjen na si Esther dahil sa pighati. Sila kasi ang nagpalaki sa dalagita. Ay tagang masakit sa akin, hindi ko rin nga alam kung paano ko, kung may kakaya kong dalahin yun. Baka yung mga paglapit-lapit niya sa akin, pag ako bago matulog yan sa kanyang higaan, yayapos muna yan sa akin. Ayon kay Lola Esther, tila naging mabilis ang bawat pangyayari noong ika-21 ng Mayo. Hanggang sa isang araw, magigimbal sina Lola Esther sa mangyayari sa apo niyang si Jenjen. O Jen, aalis muna ako ha. Huwag ka munang pupunta kung saan-saan. Baka pwede, bawasan mo muna ang ating labahin. Tingnan mo, tambak na. Pwede po ba akong mag-computer pagkatapos ko maglaba? Doon lang naman po sa kanto eh. Mag-message lang po ako kay Mami sa Facebook. O sige. Tsaka, pwede rin po makahingi ng 40. Ay, 60 na lang po pala. Para po mas matagal ako sa computer shop. Sige na po, please. Basta, pagkatapos mo mag-computer, umuwi ka agad. Salamat po. Okay. Thank you po. Bye-bye. Ingat. Bye. Lingid sa kaalaman ni Lola Esther na ang paalam ni Jenjen na pupunta sa computer shop ay palusot lamang ng dalagita. Niyaya ni Jenjen ang kapatid at ibang kalaro sa kanyang tunay na pakay, ang magpunta sa lawa ng Taal. Hanggang sa ang masayang hapon ng mga bata nauwi sa isang palagim na trahedya. Pilit na sinagip ni Jenjen ang 5 taong gulang na batang kalaro. At naisalba man, si Jenjen naman ang naiwang nagapos sa mga halamang dagat sa ilalim. Agad namang sumaklolo si Kagawad Jesus sa mga bata. Sinubukan ding isalba si Jenjen, pero halos wala na itong malay nung makita. Nung saglit-saglit lang po mamaya po nalulunod na po sila. Sila Catherine po at sila Ate Jinjen. Mas hindi na po namin nakita sa Ate Jinjen na lumutang. Nakalubog na po siya. Proud po ako dahil kahit po namatay siya, naging bayani po siya. Sinamahan kami ni Mang Jesus sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Kasi ang estalo ng lupa dito sa dagat namin parang bundok. May malalim, mayroong pababaw. Ang napagluluro ng bata, napakalalim.
ang salon tubig ng lupa rito, padiretsong gayon. Para sa style bundok. Dito namin tinuon yung bata. Dito namin binigyan agad ng unang lunas, wala na talaga. Samantala, hindi pa rin halos matanggap ni Isa na hindi na niya makakasabay ang kanyang best friend sa pagpasok sa eskwela. Jenjen, mahal na mahal ka namin. Kung nasaan ka man, sana maayos ka ngayon. Proud ako sa'yo kasi nakatulong ka sa iba. Sana maging okay ka, mahal na mahal ka namin. Kinahapunan na may nag-alay ng munting dasal ang kapatid ni Jenjen na si Mikey at ilan nilang kaibigan. Kabayanihang maituturing ang pagliligtas na ginawa ni Jenjen. Dahil sa kanya, nasagip sa kapahamakan ang batang si J.A. na kaarawan pala nung mangyari ang insidente. Mapait tanggapin ang katotohanan. Sa ngayon, nalulunod sa lawa ng kalungkutan at pagdurusa ang mga mahal sa buhay ni Jenjen. Hindi nila alam ngayon kung paano aahon mula sa pagkakalunod ng kanilang damdamin at isipan. Lalo nilang inaalala kung papaano tatanggapin ito ni Jane, ang ina ni Jenjen nasa ibang bansa. Sa aming pagbabalik, alas 4 ng hapon noong Miyerkules nang dumating mula Dubai si Jane. Damang-dama namin nung mga oras na yun ang hinagpis ng isang inang nawala ng anak. Iyakap sa akin mga anak. Hindi wala na si Jenjen. Dapat apat yung sasalubong sa akin. Every year, 4 ang sumasalubong sa akin, anak. Halos hatake ni Jane ang takbo ng bawat segundo, ng bawat minuto, ng bawat oras. Nakalulungkot na sa kanyang pagbabalik, hindi na niya madadat ng buhay ang kanyang mahal na anak. May usapan na tayo, sabi ng kumalma ka. Kamalma ka lang. Kaagad na sinalubong si Jane ng ibang kaanak, pero ang kaninang matinding pananabik, napalitan ng takot. Asan yung ano may pinapakawa sa gawa? Ano mo ito ng papa mo dali? Mayos ka. Ito na marahil ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng isang ina. Dahil sa pagbabalik bayan ni Jane, hindi na niya makakaharap ang masayahin at malambing na anak. Mag-ayos ka! Anak, tapos na akong mag-ayos ng OEC. Araw na lang ang bibilangin, makikita na kita. Pero hindi kita makakausap. Hindi mo makikita. Sabi ko, ba't hindi mo malang ko naantay? Oo naman. Lagi niya ako nung last year na uwi niya, napakasweet niya sa akin. Every time na galing siya sa school, may dala siyang kikyam. Mama, ang paborito mo kikyam. Mama, may cheese stick ako. Mama, ito yung gulaman. Paborito mo. Siya ang pinaka-the best na lagi akong inaalala, binibigyan. Mistulang lumamlam ang liwanag na hatid ng ilaw ng tahanan. Anak. Sana kung saan ka masyadong ngayon. Sana maging maligaya ka siya. At sana pag namatay din ako, magkikita din tayo.
makakalimutan. Nilunod ng mga luha ang mukha ng naghihinagpis na ina. Gayunpamay, batid niyang kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang buhay. Kailangan niyang lumaban dahil ngayon, ang kanyang anak na si Jenjen ay panatag ng nahihimlay, kapiling ang puong may kapal. Sa aming pagbabalik, ipinapanood namin ang inihandang video presentation. Wish ko lang nagluluksa ang mga taga rito sa Talisay, Batangas dahil sa pagkawala ni Jenjen na tinaguriang munting bayani. At pagkakaisa ayon sa iyo. Inihanda ng aming programa ang isang payak na misa. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo. Kaawa-nawa ng Panginoong sa Kristo ang ating kapatid na yumaong si Janela Marie. At ang pagpapala ng Diyos naway baunin mo sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Walang patid sa pagluha si Jane. Gayon din ang kanyang mga kaanak. Sa Diyos ang ibigay ng iyong Espiritu. Patayan ay pag-asang sumisilay at muli ng pagkabuhay na aming kinabukasan. Isa sa mga layunin ng aming programa, ang pagbibigay pugay sa mga natatanging tao na may mabuting hangarin sa kapwa. At sa kabayanihang ipinamalas ni Jenjen, hindi namin hahayaang hindi siya mabigyan ng pagkilala. Kinuha niya ang atis, muli kanyang pinasalamatan. Ipinapanood namin ang inihandang video presentation. Iniabot namin sa kanila ang isang payak na katibayan ng aming pagkilala kay Jenjen. Natutuwa rin naman ako na siya ay naging bayani sa buong naaabot na lahat ng minsan kaya lang na nga pa rin inaalam nila kung sino yun, hindi nila alam talaga. Ipinahatid din namin ang tulong pinansyal na makababawas sa gastusin ng kanyang pamilya. Nagpapasalamat ko namin dahil kahit dun sa Isang malaking kahit nawala siya, kinilala naman ninyo. Tsaka naging magandang ehemplo siya sa kapwa at kabataan. Thank you so much. And to GMA, that we give this award to my daughter, Janela. Thank you so much and for all the stuff. Lubos kaming nagagalak na sa gitna ng pighati ay nagawa pa naming pag-aaning ang kalooban ng mga nagluluksang kaanak ni Jenjen. Sa ika-30 ng Mayo, nakatakda ang paghahatid kay Jenjen sa huling hantungan. Hinihintay pa kasi ang pagdating ng ama mula sa Hong Kong. Sa loob ng 14 na taon, nabigyan ni Jenjen ang kanyang pamilya ng tuwa at pag-asa. Sa 14 na taon, nagawa niyang mamuhay ng kapaki-pakinabang. At sa mga huling sandali niya sa mundong ibabaw, nagawa pa niyang isakripisyo ang buhay para sa kapakanan ng iba. Maikli man ang kanyang pananatili, naipakita naman niya ang tunay na katuturan ng pag-ibig at pagsisilbi. Mula rito sa amin sa Wish Ko Lang, taus-pusong pakikiramay at pakikidalamhati. Saludo kami sa iyong kabayanihan, Jenjen.
Nasabihan na ng marami na walang katiyakan sa buhay ng tao. Kaya naman kung nasa atin pa ang pagkakataon na magpadama ng pagmamahal at kalinga sa isang minamahal, mas maiging wag na nating ipagpaliban pa. Kung may kahilingan po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po yung Kapuso Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.